Magandang tanghali, ngayon po ay araw na Lunes, 2 ng Mayo, taong 2016. Narito ang mga balitang tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Final testing and sealing ng mga vote counting machines sinimulan na ngayong araw. Mga dokumentong hawak ni Senator Trillanes kaugnay sa mga perang nakadeposito sa bangko ni Duterte, peke ayon sa kampo ng Davao City Mayor. Malacanang kumpiyansa sa mga hakbangin ng AFP at PNP para sa mapayapang halalan. 7 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Central Luzon matatanggap na ngayong buwan. At 16 patay sa pagguho ng 6 na palapag na residential building sa Nairobi, Kenya. Una sa ating mga balita ngayong tanghali. Nagsimula na ngayong araw ang final testing and sealing ng mga vote counting machines na gagamitin sa May 9 elections. Mula sa Maynila, may report si Victor Cosare, live. Yes, Victor. Isang linggo bago ang May 9 polls, isinagawaan na ang final testing and sealing ng mga vote counting machines dito sa Maynila. Sa prosesong ito, tinitiyak ng Board of Election Inspectors na gumagana ng maayos ang mga makina at kumpleto ang mga gamit para sa halalan. 10 test ballots ang na naglalaman ng pangalan ng mga opisyal na kandidato ang gagamitin para sa final testing and sealing. Mamarkahan ang mga balota ng mga watchers at ipapasok ito sa VCM. Kasama din sinusubukan sa FPS ay kung mag-iimprenta ng resibo ang vote counting machine. Pagkatapos maipasok ang lahat ng balota, mag-iimprenta ng election return ng makina, sumbal hindi na parte ng proseso ang transmission ng election results. Bibilangin naman ang mano-mano ang mga boto sa balota upang ikumpara sa electronic results. Kung walang problema, i-re-zero ang GCM upang masigurong walang lamang boto ang makina sa araw ng halalan. Ibabalik ito sa box at iiwan sa isang room sa paaralan na babantayan ng mga tauhan ng pulisya at maging ng mga watchers ng partido. Ngayong araw, 2,600 clustered precinct ang sabay-sabay na nagsasagawa ng final testing and sealing sa Metro Manila. May 2 to 6 itinakda ng COMELEC ang final testing and sealing para sa buong bansa. Lor? Victor Cosare, nagulat mula sa Maynila. Ipinahayag ng kampo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na peke ang mga dokumentong hawak ni Senator Antonio Trillanes kaugnay ng umano'y pera niya na nakadeposito sa bangko. Samantala, kapwa nagrally ang mga supporters ni Duterte at Trillanes sa Ortigas kaninang umaga. Mula sa Pasig City, may report si Rosalie Cos, live. Yes, Rosalie. Magandang tanghali, Sir. Sumugod kapwa ang mga taga-suporta ni Presidential Davao City Mayor Rodrigo Duterte at Vice Presidential Senador Antonio Trillanes dito sa Julia Vargas Avenue, Ortigas, Pasig upang ipakita ang kanilang suporta sa kani-kanyang kandidato. Kanya-kanyang dala ng posters at paingay ang mga taga-suporta. Bahagya namang nagbigat ang daloy ng trapiko sa Julia Vargas Avenue. Nakapaligid din ng mga tauhan ng pulisya sa lugar. Samantala, ilang minuto bago mag-alas 11 kanina, nagdumating si Senador Trillanes dito sa Bank of Philippine Islands Julia Vargas Ortigas Pasig Branch bilang paghamon kay Mayor Rodrigo Duterte. Nabuksan nito ang bank account sa branch upang masuri ng publiko ang account history nito. Una nang inakusahan ni Trillanes si Duterte na hindi nito inihahayag sa publiko ang umano'y tagong bilyong pisong halaga ng yaman sa pamamagitan ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Trillanes, may 2.4 billion pesos na halaga ng transactions umano si Duterte sa 3 bank accounts nito mula 2006 hanggang 2015. Bukod dito ay mayroon din umanong 41 ari-arian ang pamilya ni Duterte sa Davao City, Dipolog City, Parañaque, Quezon City, San Juan City at Davao del Norte. Ipinagtanggol naman ng kampo ni Duterte ang presidential at sinabing hindi porket may mga ari-arian nito ay nangangahulugang galing ito sa nakaw. Ayon din sa abogado ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo, questionable umano ang mga dokumentong ginamit ni Trillanes sa kanyang mga akusasyon. Kaya nahinala rin umano kung paano nakakuha ng ganitong impormasyon ng senador na maaaring hinaklang ang impormasyon mula sa bangko at maaari niyang magdulot ng masamang epekto sa bank industry sa bansa. Samantala, hindi naman nagpaunlak ng panayam si Trillanes sa mga tauhan ng media pagkalabas dito sa BPI Julia Vargas Branch. Sa ngayon ay nakaantabay naman ang mga tauhan ng media sa abogado ni Duterte na si Attorney Panelo. Floor?
Rosalie Cons nagulat mula sa Pasig City. Naghahanda na ang House of Representatives na magsisilbing isa sa National Board of Canvassers para sa 2016 elections. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Grace Casin live. Yes, Grace. Ongoing ngayon ang briefing ng isa sa technical representative ng Smartmatic sa mga staff ng House of Representatives sa lobby ng Kamara raw. Dito tinuturo ng Smartmatic kung paano gagamitin ang Consolidation and Canvassing System o CCS machine sa araw ng canvassing. Nakaayos na rin ngayong araw floor ang mga upuan at lamesa sa loob ng plenaryo para sa araw. Ang Senado at Kamara ang sasayang National Board of Canvassers pagkatapos ng eleksyon at yung Kamara pagbilang sa boto ng Presidente at Vice-Presidente. Tapos yung Chairman ng National Board of Canvassers, Speaker, habang ang ilang piling senador at pagdisip naman sa membro ng National Board of Canvassers. Floor? Grace Casin nagulat mula sa Batasang Pambansa. Nagpahayag ng tiwala ang Malacanang sa mga sinasagawang security measure ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines o AFP para masiguro ang mapayapang halalan ngayong Mayo. Mula sa Malacanang may report si Darlene Basingan live. Yes, Darlene. Yes, Floor, tiwala nga ang Malacanang sa isinasagawang hakbang ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police na pigilan ang sinumang individual at alinmang grupo na maghahasik ng kaguluhan sa darating na halalan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., sa isinasagawang hakbang anya ng PNP, hindi bababa sa 35,000 na ang naaresto dahil sa pagpapatupad ng election gun ban. Umabot na rin anya sa mahigit 30,000 deadly weapons at iba pang uri ng pampasabog tulad ng granada at improvised explosive devices ang nakumpiska ng PNP sa ilalim ng programang Securing Fair Elections Act. Binigyang diin din ngayon ng kalihim na hindi anya tumitigil ang pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan at katiwasayan ng publiko habang papalapit ang araw ng halalan. Pinatatatag din anya ngayon ang pwersa ng gobyerno partikular na ang mga election hotspots sa bansa. Floor? Darlene Basingan nagulat mula sa Malacanang. Apat ang sugatan matapos napasabugan ang convoy ni La Union Congressman Eufranio Erigel. Ligtas ang kongresista na ngayon ay nasa isang hindi ibinunyag na lugar. Narito ang report ni Grace Doctorero. Nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima ng pagpapasabog sa convoy ni La Union 2nd District Representative Eufranio Erigel. Sa ulat ng La Union Police, 4 ang nasugatan sa nangyaring pagsabog noong Sabado ng umaga sa Barangay Santa Barbara, Ago o La Union. 50 metro lamang ang layo nito sa bahay ng kongresista na nooy patungo sa isang campaign sortie. Bali, mayroong isang illegally park o park attended dun sa daan na paglalabasan nila congressman. So yun nga, tinimingan, paglabas nila, nakalampas yung sinasakyan ni congressman, yung pangalawang sakyan, yun yung natamaan ng pagsabog. Agad isinugod sa ospital ang mga sugatan na sina SPO2 Jack Baguan ng Santo Tomas Police, Samuel Ofianza, retired police Antonio Casim at driver na si Jovan Kakayuran. Hindi naman nasaktan si Congressman Erigel na ngayon ay nasa isang ligtas at undisclosed location. Sa ngayon ay niimbestiga na ng pulisya ang ginamit na pampasabog batay sa na-recover ng mga ebidensya sa pinangyarihan ng insidente. Inaalam na rin kung sino ang nasa likod at ano ang posibleng motibo sa pagpapasabog. Dahil nga election period ngayon, tapos si congressman ang talagang target niya dyan, so hindi natin maiwasan na talaga na yung possibility na konektado ito politically. Si Congressman Erigel ay walang tinatakbuhang posisyon ngayong eleksyon, ngunit ang kanyang asawa ay kumakandidato sa pagkakongresista habang pagkaalkalde naman ang kanyang anak. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctorero, UNTV News Worldwide. Nagsagawa na ng Oath of Non-Partisanship ang Zamboanga Regional Police Office kaugnay ng May 9 elections. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Dante! Yes, Lakay. Buenos tardes. Matapos lang lakay ng seremonya para sa pagpirma ng Oath of Non-Partisanship ng mga pulis sa Zamboanga Police.
office dito sa Camp Mercedes, Zamboanga City. Umaabot sa mahigit 6,000 ang tauhan ng PNP dito sa Region 9 na i-deploy sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula sa araw ng halalan. Payo ni PRO 9 Director Chief Superintendent Miguel Antonio sa mga pulis na panindigan ang kanilang nilagdaang oath at manatiling apolitikal o walang kinakampihang kandidato ngayong halalan. Dapat ring maproteksyonan o maprotektahan ng mga pulis ang karapatan ng mga botante sa pamamagitan ng pagbabantay sa seguridad ng idaraos na eleksyon, lalo na sa mga lugar na matindi ang labanan sa politika. Halimbawa nito ay ang munisipalidad ng Tungawan sa Zamboanga, Sibugay, kung saan pinaslang ang incumbent mayor na si Randy Climaco matapos itong maghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong 2015. Samantala, lakay sa pinakahuling tala ng PRO 9 ay umaabot na sa 348 ang nakumpiskang baril sa buong rehiyon simula nang ipatupad ang COMELEC gun ban. 2,286 naman ang ammunitions, 21 granada at 63 bladed weapons. Tiniyak naman ng PNP na gagawin nila ang lahat para maging maayos ang halalan sa buong rehiyon. At yan po ang update mula sa Zamboanga. Balik sa iyo, Lakay. Muchas gracias sa Dante Abento mula po sa Zamboanga City. Nanawagan sa Department of Justice ang hacker group na Anonymous Philippines na palayain ng IT graduate na si Paul Biteng, isa sa mga suspect sa pag-hack sa website ng COMELEC. Mula sa DOJ, may report si Roderick Mendoza live. Roderick. Lakay nagprotesta sa harap ng Department of Justice ang hacker group na Anonymous Philippines upang ipanawagan ang pagpapalaya sa kanilang kasamahan na si Paul Biteng. Hinihiling ng grupo sa DOJ na ibaliwala na ang mga kasong paglabag sa anti-cybercrime law na isinampa kay Biteng dahil sa pag-deface nito sa website ng COMELEC. Hit ng grupo, may tuturing lamang na isang graffiti ang defacement ng website at hindi ito hacking o pagnanakaw ng data o impormasyon. Nais lamang umano nilang may paabot sa COMELEC na madaling masabotahe ang kanilang website. Wala rin naman ang sinira o ninakaw na data ng COMELEC si Biteng. Hindi rin naniniwala ang grupo sa pahayag ng COMELEC na ligtas at hindi kayang i-hack ang automated election system. Pagkamat tayo sa grupo, hindi nila sasabotahin ang parating na halalan, bagkus ay patuloy silang magmamatyag sa posibilidad na magkaroon ng dayaan at manipulasyon sa transmission ng mga boto at sa mismong resulta ng botohan. Lakay? Maraming salamat, Roderick Mendoza. Nag-uulat mula sa DOJ. At pinag-iingat na ng PNP Anti-Cybercrime Group ang publiko laban sa mga masasamang loob kaugnay ng inilik na mga impormasyon ng mga botante mula sa nahack na COMELEC website. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia. Magandang tanghali sa Ilacay. Nagsimula ng gamitin ng mga masasamang loob ang impormasyon na nakuha sa nahack na website ng Commission on Elections. Ito'y matapos na isang suspect ang nahuli ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil sa kasong identity theft. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group Director Police Senior Superintendent Guillermo Eliazar, tumawag sa kanila ang Union Bank matapos na makatanggap ng tawag mula sa nagpakilalang kliyente nila upang papalitan ng mga personal information dahil sa umano'y nawawala ang kanyang credit card. Kabilang sa pinapalitan ng suspect ay ang email address at telephone numbers. Kaya naman nagduda ang bangko sa ipinagagawa ng suspect na si Joseph Nicole Tanong, kaya't agad ang mga itong tumawag sa ACG. Sinabi ni Eliazar, isinalalim nila ito sa investigasyon hanggang sa isagawa ang entrapment operation at mahuli ang suspect sa labas mismo ng bahay ng tunay na may-ari ng credit card habang naghihintay ng delivery ng pinalitang card. Nagpakita pa ang suspect ng voter's ID at driver's license upang mapatunayan na siya ang may-ari, subalit nahalata ang binagong picture ID nito. Kabilang kasi sa nalantad sa nahack na COMELEC website ay pangalan, kompletong address, birthday, gender, civil status at iba pa. Kaya naman paalala ng ACG sa publiko, maglagay ng strong email passwords at palitan ito regularly. Iwasan din ang magbukas ng mga message sa email mula sa hindi kakilalang sender at maging ang pagbibigay ng mga impormasyon sa mga online purchase at online transactions. At para naman sa mga bangko, agad na itawag sa ACG sakaling may mga kahinahinalang transaksyon
o pagpapalit ng mga impormasyon na itinatawag sa kanila. Ang suspect na si Ong ay kasalukuyan nakakulong sa ACG Detention Cell na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8484 o Access Device Regulation Act of 1998, Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at Article 173 ng Revised Penal Code of Falsification of Documents. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Leia Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, ngayong buwan na matatanggap ng mga manggagawa sa Central Luzon ang 7 pesos na aumento sa kanilang arawang sahod. Mula sa Pampanga, may report si Joshua Antonio live. Yes, Joshua. Yes, Flor, kasabay ng pagdiriwang ng International Labor Day ay ang pagtanggap ng aumento sa sahod ng mga manggagawa dito sa Central Luzon. Sa anunsyo ng Department of Labor and Employment Region 3, simula ngayong buwan ay matatanggap na ng mga empleyado sa pribadong sektor ang ikalawang tranche o bahagi ng 15 peso wage hike na inaprubahan noong December 2015 ng National Wages and Productivity Commission. Ang 8 pesos na unang bahagi ng minimum wage hike ay natanggap na noong January 2016 ng mga manggagawa sa Bataan, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Ibig sabihin mula sa dating 248 pesos ay magiging 364 pesos na ang arawang sahod ng lahat ng minimum wage earners sa pribado sektor sa Region 3, anuman ang kanilang posisyon sa trabaho. Hindi naman sakop ng wage order ang mga namamasukan bilang personal service gaya ng household helper at family driver at mga manggagawa ng barangay micro-business enterprises. Para naman sa mga manggagawa sa Aurora Province, 20 pesos ang ipinatupad na dagdag sahod na inati rin sa dalawang bahagi. Babala ng DOLE, hindi susunod sa panuntunang ito ay sasampahan ng kaso sa ilalim ng Article 128 ng Labor Code. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Joshua Antonio, nagulat mula sa Pampanga. Sa iba pang ulat, tumaas ang employment rate sa Western Visayas sa unang bahagi ng 2016. Narito ang report ni Vincent Arboleda. Ipinagmalaki ng Department of Labor and Employment ang pagtaas ng antas ng pag-iempleyo sa Western Visayas sa pagpasok ng taong 2016. Sa ulat ng DOLE Region 6 at Philippine Statistics Authority, mula 94% noong 2015 ay umabot na ito ngayon sa 95.2%. Ibig sabihin, nasa 3.29 million ang bilang ng mga may trabaho habang bumaba naman sa 18.4% o katumbas ng 607,000 ang itinuturing na underemployed o mga empleyadong hindi tugma ang kanyang kapasidad sa pinapasukang trabaho. Ayon kay DOLE Region 6 OIC Assistant Director Salome Siaton, ang naturang pagbaba ay nagpapakita ng pag-angat sa pamumuhay ng mga empleyado. Decenteng trabaho or decent work would mean when there are employment available, so we have the job fair, when rights of the workers are addressed. Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa ay isang job fair ang binuksan ng DOLE kahapon. Mahigit sa 12,000 trabaho sa loob at labas ng bansa ang inialok sa publiko ng iba't ibang kumpanya. Payo naman ng DOLE sa mga naghahanap ng trabaho, lalo na sa mga bagong graduate sa pag-aaral, na samantalahin ang mga alok na trabaho upang magkaroon ng job experience. Mula rito sa Iloilo, Vincent Arboleda, UNTV News Worldwide. Makakaranas na ng mga pagulan sa ilang lugar sa bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo. Ray? Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Ang reach ng high pressure area po ngayon nakaka-apekto at umaabot sa may area po ng Northern at Central Luzon.
Samantalang yung easterlies ay apektado naman itong eastern section ng Southern Luzon at yung eastern section din ng Visayas at Mindanao. Sa pinaka-forecast po ng Pag-asa, makararanas pa rin po ang buong bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa na magkakaroon po ng isolated thunderstorms, lalo na po mas malaki dyan sa may area po ng Quezon at Bicol, yung Samar at Leyte area and yung Caraga region sa may area po ng Mindanao. At na-expect din po natin magkakaroon ng malinsangang temperatura. Ang heat index forecast po ng Pag-asa sa Metro Manila at sa may area po ng Tuguegarao ay naglalaro po sa 40 degrees Celsius. At ganoon din po sa ibang mga lugar, gaya po sa Zamboanga at Davao region, makakaranas din po ng mas malinsangang temperatura. Wala pong nakakita ang Pag-asa na panibagong LPA o bagyo na makaka-apekto sa ating bansa, but ini-expect din po na may posibilidad na ito pong unang linggo at ikalawang linggo ng Mayo ay maaari pa rin pong makapagtala ng mas mataas na temperatura dahil nga po sa patuloy na epekto nitong El Nino phenomenon na nakaka-apekto po sa ating bansa. Yan ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat sa Ray Pilayo, nagulat mula sa Pag-asa DOST. Magsasagawa muna ng verifikasyon ang Sandigang Bayan sa pagkamatay ni dating Chief Justice Renato Corona bago i-dismiss ang mga kinakaharap nitong kaso. Mula sa Sandigang Bayan, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Hindi mo na agad-agara maaaring i-dismiss ng Sandigang Bayan ang mga kaso ni dating Chief Justice Renato Corona dahil kailangan muna nilang verifikahin ang kanyang pagkamatay. Itong Biyernes lang kasi, Flor, na madaling araw, namatay nga ang 67 taong gulang na dating Chief Justice sa Medical City sa Pasig matapos atakihin sa puso. Ayon kay Attorney Dennis Pulma, ang Clerk of Court ng 3rd Division na humahawak sa kaso ni Corona na perjury at violation ng Republic Act 7713 ay nasasaad sa batas na kailangan munang magpasa ang abogado o pamilya ni Corona ng death certificate o anumang katibayan ng kanyang pagkamatay. Matapos ito ay i-verify pa o imbestigahan ng ating state prosecutors kung authentic o totoo ang mga ipinasang dokumento. Ayon kay Attorney Pulma, bagaman lantad na sa media ang pagkamatay ni Corona ay kailangan pa rin kasi ito sumailalim sa ganitong proseso. Ayon naman sa abogado ng dating Chief Justice na si Attorney Rudy Anthony Balisi, hinahanda pa ng kanilang pamilya ang ipapasang manifestation sa korte. Maliban sa perjury at violation ng RA 6713 na nag-ugat sa misdeclaration ng kanyang salin, nakaharap din si Corona sa 130 million civil forfeiture case sa 2nd Division kung saan kapwa akusado niya ang kanyang asawa. Sa 130 million na munang illegal na yaman, 15,000 pesos pa lang at 7 ari-arian na mag-asawang Corona ang nagagarnish ng Sandigang Bayan. Maliban dito, nakaharap din ang mag-asawa sa mga kaso ng tax evasion sa Court of Tax Appeals. Flor, maalalang na-impeach si Corona bilang Chief Justice na bansa taong 2012 dahil sa hindi pagdedeklara ng tamang yaman at mga ari-arian sa kanyang salin. Flor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Sandigang Bayan. Kritikal ang isang pulis matapos na makipagbarilan sa kapwa mga pulis sa Pasay City kagabi. Narito ang report ni Benedict Galasan. Nagkalat ang mga basyo ng bala ng baril sa FB Harrison Street, Corner David Street, Pasay City nang magkabarilan ng mga pulis Pasay na naka-duty sa lugar at isang pulis na naka-assign sa Laguna pasado alas 11 kagabi. Ayon sa nakakita sa pangyayari, 3 pulis Pasay ang rumisponde sa nangyaring aksidente sa lugar para mamagitan. Habang nag-uusap sa barangay outpost ang mga pulis at mga sangkot sa aksidente, bigla umanong pumasok at nakiilam ang nakasibilyang pulis Laguna na kinilalang si PO1 Christopher Lacap na tila nasa ilalim ng impluensya ng alak. Nagkamayan sila, sabi, hindi mo ba ako kilala? Ako yung kaklasmate mo dun sa Lacson. Tapos sabi po, anong pakialam ko? Tapos bigla pong namaril sa ulo. Tapos sud-sud na po sa katawan. Critical sa San Juan de Dios Hospital ang binaril na pulis na kinilalang si PO1 Eduardo Lomboy Jr. na naka-assign sa Buendia Police Community Precinct matapos magtamo ng tama ng bala sa leeg at sa katawan. Nakatakas si Lacap at nagtago sa bahay ng kanyang tiyuhin di kalayuan sa crime scene pero naaresto siya ng mga miyembro ng SWAT. Dinala sa Pasay General Hospital si Lacap na nagtamo ng tama ng bala sa hita at siko. Nadamay din sa barilan ng ilang sasakyan na nakaparada sa lugar. Bigla lang pong pumutok yung baril, may tumumbang pulis. Ngayon, may tumatakbo na po rito na pinaputokan po nila.
Ngayon, di naman yung sakyan ko, kaya nandun lang po sa sulok. Ayon sa mga residente ng barangay, kilala ang sospek na naghahanap ng away kapag nalalasing. Benedict Galazan, UNTV News Worldwide. Patuloy ang rescue operation sa mga natrap sa gumuhong 6 na palapag na residential building sa Nairobi, Kenya noong Biyernes ng gabi. Umakit na sa 16 ang nasuwi at nasa 73 nawawala at pinangangambahang natabunan ng gumuhong gusali. Ayon sa ilang residente, ang 6 na palapag na gusali ay itinayo sa isang waterway at nakakaharang sa pag-agos ng tubig na maaaring siyang nagpahina sa pundasyon nito. Problema naman ang pagpapasok ng emergency service sa lugar dahil sa makipot na daan at baha sa mga kalsada. Bunsod ng mga pag-ulan na ngayon ay nasa 3 araw na. Ilang lugar na sa Nairobi ang paralisado dahil sa malakas na buhos ng ulan. Mahigit naman na 30 ang nasuwi sa 2 pagsabog na naganap sa southern Iraqi city ng Samawa. Ayon sa security medical officials, bukod sa mga namatay ay mahigit na 70 pa ang mga nasugatan sa pagsabog. Sa isinagawang investigasyon ng Mutana Police, 2 car bomber ang nagsagawa ng pambobomba na 400 metro lamang ang pagitan. Inako na ng Islamic State ang mga pambobomba. Mahigit sa 3,000 magsasaka at mangingisda sa Nueva Ecija ang nabigyan ng mga kagamitan at livelihood programs ng Department of Agriculture. Narito ang report ni Grace Doctolero. Namahagi ang Department of Agriculture ng mga kagamitan at 1 milyong pisong pondo para sa livelihood projects ng mga maliliit na kooperatiba para sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. Kabilang sa mga ipinagkaloob ay hand tractors, knapsack sprayers, fertilizers, bangka, mga lambat, kalabaw at transistor radios. Sa isinagawang Farmers and Fisher Folks Forum na dinaluhan ng mahigit sa 3,000 obrero, tinalakay rin ang kanilang mga problema at kung paano ito mabibigyang katugunan ng pamahalaan. Napakalaking bagay po na yung mga karaingan ng mga magsasaka, ng mga grupo, naipahayag po nila. Bukod po doon, nakapagbigay po sila ng mga ayuda, lalong-lalo na po sa mga kooperatiba. Bukod dito, 155 magsasaka rin ang nakatanggap ng libreng titulo ng lupa mula sa Department of Environment and Natural Resources, kaugnay ng National Greening Program ng pamahalaan. Alagaan nila, ating mga kalalawigan, yung titulo, lupa na kanilang sasakain, upang tamnan ng mga punong kahoy, fruit bearing trees, sapagkat una sa lahat, mayroon tayong tinatawag na climate change. Samantala, iniulat naman ni Secretary Proceso Alcala ang mga naipatupad na proyekto para sa agricultural sector sa ilalim ng Administrasyong Aquino na nakapag-ambag sa gross earnings ng bansa. Inihayag din niya ang pagtaas ng antas ng inaning palay na umabot ng 18.44 million metric tons noong 2015 na pinakamataas sa kasaysayan ng bansa. I will see to it na meron pong mga terms and conditions sa bawat programa na ating ginagawa sa kasalukuyang administrasyon na ito turn over ko po ito sa susunod na sekretary. Nagpasalamat rin ang kalihim sa mga magsasaka dahil sa pagtaas ng rice production sa lalawigan sa kabila ng epekto ng El Nino phenomenon. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. At yan ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Rason at ng UNTV News and Public Affairs. Ako si Flor Perez. Ako naman si Rolly Lacay Gonzalo. May pangyayari bawat minuto at may balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po sa inyong lahat. Magkita-kita tayong muli bukas sa ganito ring oras. UNTV